Sigurado may comment ng mga Pinoy dito. United States has Apple, Nike, Coca-Cola, McDonald's, and Tesla. Germany has BMW, Mercedes-Benz, and Adidas. Iran has Strait of Hormuz. South Africa has gold, diamonds, chrome, platinum. Tingnan mo, proud siya na pag sinabi mo South Africa, nag-comment yung South African, proud siya, nilagay niya yung mga magagandang bagay sa kanila. Mayroon silang gold, diamonds, chrome, platinum. Puta, ito na nga. Nagulat pa ako na hindi number 1. Philippines has corrupt government. 'Di ba? Crocodiles. Tingnan mo, sigurado crocodiles yan. Ayan, no? We have lots of crocodiles in formal attire. Tingnan natin, Kenya has Gen Zs. Eto na nga, Philippines has crocodiles with maletas. Sad that Africa isn't mentioned. Without Africa, none of these countries would be mentioned. Kita mo, yung mga African, proud sila sa ano eh. Kita mo, sabi na nga ba, tad-tad ng mga Philippine crocodile to eh. Zambia has the Victoria Falls, Copper and Yomaps. 'Di ba? Proud sila. Magandang bagay yung ilalagay nila. Oh, and Africa is the roots component supplier of the product. Oh, Ghana has beautiful women. Oh, at least positive pa rin, 'di ba? Oh, Bahamas, sun, sand and beautiful people, 'di ba? Pagdating sa Pilipinas, ang mga Pilipino, tayo lang talaga yung mahilig mangutya sa sarili natin pagdating sa international eh. Laging negative yung lagi nating binabandera sa mga ganito. I think it is a phenomenon na hindi ko matukoy kung bakit. 'Di ba? Ayan, Philippines maleta brand. Wala kang makikita dito na Philippines has the best beaches. Oh, the Philippines has the ano pa mong pwede dito? Beaches lang pwede pag wala kaya. Ano ba? O kaya yung warmth ng mga tao, 'di ba? O Philippines has the nurses na inaasahan ng buong mundo, 'di ba? Pagdating dito, Philippines has maleta, pinakamadami diyan Philippines. O Philippines crocodile, South Africa beautiful beaches, South African Airways. Philippines malunggay pandesal. Oh, Philippines crocodile na naman. Yun mo, dito sa Nigeria, crude oil, gold, coal, and bad leaders. At least meron siyang sinabi na na maganda pa rin. Yun nga lang, meron silang bad leaders, 'di ba? At saka bad leaders lang ang sabi niya, hindi crocodile. I came into the comment section to see my kita mo, 'di ba? Alam na nila eh. To see my Asian brothers typing crocodile. 'Di ba? Alam niya na hindi Pilipino to, pero alam niya yung mga Pilipino puro crocodile lang sasabihin. Oh, ito, at least Philippines has Jollibee, San Miguel, SM Malls, Ayala Malls. Salamat naman sa iyo, Arman. May nagtaas ng bandila, tingnan natin, pero syempre kinontra ng mga 'di ba? May nagtaas na nga ng bandila ng Pilipinas eh. Ginulpi pa rin siya. Philippine crocodile pa rin, 'di ba? Lakos ko. Positive comments create positive attitude, 'di ba? You're wrong, Philippines has Lacoste. Ayun lang yan. 'Di ba? Bakita mo puro mga bago crocodile. Grabe. Samantalang yung Nigeria, IVM Motors, 'di ba? Oh, ito, Philippines has OFW all over the world. At least okay to. Walang kumontra. Anyway, yun lang ang gusto kong sabihin diyan. Comment nyo na lang kung bakit ganyan yung mga Pilipino. Pag yung ibang bansa ang nangutya sa Pilipinas, pikon ng mga Pilipino eh. 'Di ba? Napipikon ng mga Pilipino, or at least majority. Merong mga makikisulsol na deserve mo naman kasi ganito naman talaga, 'di ba? Let's say depende siguro. Sa majority, mapipikon ng Pilipino pag iba yung nagsabi na na kukutsain tayo. Let's say, kinutsa yung mga nurse natin. Nagagalit ang mga Pilipino dyan eh. Pero pag tayo, parang ang default na sasabihin natin is dirty laundry. Yun ang sasabihin natin. Parang hirap na hirap tayong i-paint yung sarili natin as good people, as
siguro napaka-glaring ng corruption lang talaga dito. Pero hindi rin eh. Sa Nigeria, grabe rin ang corruption dyan eh. Hindi naman yun eh. Hindi lang naman sa atin may corruption. Tingin mo ba walang corruption dito sa ano pang mga sinabi dito? Kahit sa Taiwan, may corruption din naman dyan. 'Di ba? Lahat ng mga bansa, South Africa, meron din dyan. Lahat ng bansa may corruption. Iran have intercontinental ballistic missile. 'Di ba? So, hindi lang sa Pilipinas may corruption, hindi lang sa Pilipinas may corrupt na politiko, pero tayo, ginagawa nating identity. Yung mga corrupt sa atin, yun ang pinopronta natin. Madami kasing mga sinasabi na toxic Filipino trait ang meron sa Pilipinas. Familiar tayo dyan, yung tungkol sa pamilya, ganyan. O kaya yung crab mentality. Yung mga ganun, yung crab mentality, hindi naman uniquely Filipino yun eh. 'Di ba? Halos lahat ng kultura may crab mentality. Iba lang ang tawag nila minsan. Pero yung konsepto ng crab mentality, present 'yan sa lahat ng kultura. While it is present here in the Philippines, you can't say it is Filipino kasi hindi naman yun unique sa Pilipinas. 'Di ba? Pero ito yung talagang genuinely toxic Filipino trait. Yung parang ibabandera mo na gagawin mong representative ng Pilipinas is the worst part of the Philippines. 'Di ba? That is a genuinely toxic Pinoy trait if there's one. Coping mechanism kasi ng ibang Pinoy na kinahihiya ng bansa nila. 'Di ba? It's sad. It's sad kasi like I said, hindi lang naman Pilipinas ang bansa na hindi perpekto eh. And by far, madaming bansa na even worse than the Philippines. Tapos lagi nating sinasabi, only in the Philippines, 'di ba? Corruption. Pag nalaman mo yung corruption sa China, magmumukhang small time sina Romualdez. Barya lang yung mga ninanakaw nila kumpara dun sa mga corrupt sa legitimately mayayaman na bansa. Bakit? Simple lang. Kasi mas madami silang pera eh. Mas madami silang nanakawin. Di ba? So, proportionate yung ninanakaw nila dun sa pwede nilang nakawin. Di ba? Pag napanood mo yung mga tofu dreg, eto, yung mga substandard na infrastructure na kinurakot. Yan yung katumbas nung flood control projects natin dito. Yung DPWH nila, gumagawa sila ng sobrang substandard. Literally, nadudurog yung yung mga infrastructure na parang tofu. 'Di ba? Isipin mo hindi naman lumilindol, bigla na lang guguho yung mga building, kalsada, tulay, 'di ba? Tapos makikita mo yung ibang yung pwede mong kamayin. 'Di ba? Ganyan katindi yung corruption sa kanila. At least nga tayo, hindi pa tayo maabot sa ganyan eh. Isipin mo yung buong building, parang chok yung ginamit. 'Di ba? Yan yung tofu dreg. 'Di ba? Pwede mong i-dismantle yung yung mga building ng kakamayin mo lang, sisipa-sipain mo lang, pwede mong pabagsakin yung pader. So, yung sinasabi nilang corruption only in the Philippines, kalokohan yun. That's hindi ko alam kung self-hate bang matatawag yun. Hindi ko alam. I can't pinpoint it. Maybe I should think more about it. Gamitan ko ng comicsman method dyan para malaman ko, magkaroon ako ng sagot. Or if you have any ideas kung bakit ganun ang mga Pilipino. Kasi kung sasabihin mo exasperated ng mga Pilipino, hindi lang naman mga Pilipino ang exasperated eh, 'di ba? Hindi ko alam kung bakit may ganun tayong ugali. Anyway, tapusin na muna natin 'to. Ang sabi nito si Selectable, Philippines is rich in natural resources. Our government just don't know how to take care of it and use them as properly. Totoo naman talaga. But that's not what I'm talking about. I'm talking about the attitude of the people. Kasi like I said, hindi lang naman Philippine government ang corrupt. Hindi lang naman Philippine government ang ang ganyan. Pero yung mga tao sa kanila like Nigeria, baka nga mas proud pa yung mga taga-Sudan sa atin eh.
sa kanila, sa Sudan. Actually, totoo yan kasi meron akong nakatrabaho dati na na taga Sudan. Proud na proud siya sa pagiging Sudanese niya. Kasi sa Sudan, civil war sila doon. Ngayon, malungkot siya. Syempre, mahal niya yung bayan niya. Gusto niyang umayos, 'di ba? Gumagawa siya ng ng parang mga storybooks. So, pinagmamalaki niya kahit war-torn yung bansa niya, pinagmamalaki niya pa rin. 'Di ba? Tayo hindi naman tayo war-torn na country, 'di ba? May corruption tayo. Kung isipin mo yung corruption, di mas malala sa kanila kasi nagigera sila doon Pero siya nakukuha niyang ipagmalaki yung bansa niya. I don't know but to me it sounds like parang surrender 'di ba? Ganito na kami. Parang you're accepting it na wala ng pag-asa to. It sounds like surrender. It's almost since you're surrendering, then you're just allowing it. Sumuko ka na Pag sumuko ka na, ibig sabihin nun, bahala na yung conqueror mo sa'yo. Sumuko ka na Parang ibinigay mo na yung kalayaan mo to fight back. Ganun ang pakiramdam ko every time I see mga ganyan na post, mga replies, yung crocodiles. Pangalanan natin, the crocodile syndrome, Pinoy crocodile syndrome. Jollibee and San Miguel beer. Jollibee, right now, pride ng Pilipinas, Jollibee, yung mga chichirya, Oishi. Sikat na sikat yung Oishi. At saka, yung may-ari ng C2. Yun. Anyway, okay, tapusin natin to. Salamat sa mga nanood. Abangan nyo ulit. Mag-subscribe kayo for next time. Yun lang. Paalam.